Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tunay nga na nararamdaman na natin ang malimig na simoy ng hangin ngayong umaga. Mamaya mag-uumpisa na tayo ng simbang gabi at bukas naman ng umaga ang ating Misa de Gallio na kung saan tayo ay pinapatingkad sa ating paghahanda sa pagsilang ng Panginoon. Ngayon din, ihanda natin ang ating sarili, pagsisihan natin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw, at ito'y ihingi ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo natin makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakikita sa paningin buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, O Jacob, ng iyong tolda? Kay inam, O Israel, ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Mataas ang punong sedro sa tabi ng bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Makapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak.
Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan. Maaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pumasok si Jesus sa templo, samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan, at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid.
at welcome po kayong lahat dito sa dambana ni Santo Padre Pio. Ganon din po ang sumusubaybay sa atin sa online coverage. No? Ang ganda po ng ating ebanghelyo at nakakatuwa ang tunggalian ng mga nasa otoridad at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pamagat ko po sa aking pagbabahagi ngayon ay ang dalawang kwento ng kapakumbabaan, pagsasalarawan ng kaharian ng Diyos na ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin ngayon ay ang pagsisimula ng pinali, gaya ng nasabi ko nga, ng tunggalian sa pag-itan ni Jesus at ng mga otoridad o ng opisyal sa templo na halos lagi naman natin itong naririnig. Ang kanilang banggaan, sabi nga sa Ingles, they're rubbing elbows with each other. Kung maalaala natin, nilinis na ni Jesus ang templo. Pinalayas na ang mga nagpapalit ng pera, mga money changer, mga nagbebenta ng mga pangalay sa templo at mistulang palengke na ang labas ng templo, kaya't ito ay kanyang pinalayas. Labis na ikinagalit ng mga otoridad ang paglilinis niya ng templo, kaya siya pinagplanuhang patayin, ay parang ikinumpara sila sa opisyal ng templo noong sila'y napatapon sa Babylonia sa panahon ni Propeta Isaias. Sinasabi niyang hindi sila karapat-dapat na mga laga sa templo. At ganito rin ang nangyari sa ating pagbasa ngayon. Ikinukumpara ang bayang Israel na ubasan at ang mga opisyal ng templo sana ang tagapangalaga, pero hindi nila ginawa ang kanilang responsibilidad. Kaya ganito ang tunggalian nila. At ang mas matindi, ang sabi pa ng mga opisyal, ano ang otoridad mo? Saan ang gagaling ang otoridad mo? Sapagkat ang pakiramdam nila ay sila ang otoridad at sila ang in charge. Para bang sinasabi nilang, sino ka? Yun ang sinasabi nila kay Jesus. Hindi nila makilala si Jesus, hindi dahil hindi kinilala ang kanyang otoridad, na siyang anak ng Diyos na magpapahayag ng paghahari ng Diyos. Pero maganda po yung second layer na ating ebanghelyo. Kung titingnan natin, dito natin makikilala ang parehong katauhan ni San Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sinasabi kong dalawang ehemplo ng kapakumbabaan. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? Ito ay narinig natin. Sabi ng mga otoridad, kung sabihin natin sa Diyos, bakit hindi siya pinakinggan? Kung sabihin naman niyang nating hindi, patay tayo sa mga tao dahil kinikilala na si Juan Bautista na propeta. Kaya ang sagot nila, hindi namin alam. Sabi ni Jesus, di hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nanggagaling ang otoridad. Maganda pong tingnan natin ito ng malalim. Sa ating pagbasa ay ipinahiwatig na mas kilala nga si Juan Bautista kaysa kay Jesus. Marami ang sumunod sa kanya at inakalang siya na ang propeta. Sabi nga po ni Josephus na isang historia ng panahong iyon ay ipinadakip ni Herod Antipas si Juan
dahil baka siya ang pagmulan ng pag-aalsa ng mga tao dahil marami na ang nakikinig sa kanya. Si Juan naman sa kanyang kapakumbabaan ay nagsabing may isa pang mas dakila na darating na kasunod ko. Sa kabilang banda, isa ring kapakumbabaan ang ipinahayag ni Jesus na kahit alam niyang siya ang Mesiyas na ipinahayag ni Juan, ay natuwa pa siya sa kasikatan ni Juan at hindi binuhat ang sariling bangko. Siguro, sa pamantayan ng tao, magbubuhat na tayo ng sariling bangko. Kaya ito ang ehemplo ng dalawang kapakumbabaan. Nasabi ni Juan na hindi ako. Sinasabi naman ni Jesus na merong magpapahayag sa akin. Parehong hindi nagbubuhat ng bangko. Pagsasalarawan ng kaharian ng Diyos na dala ng ating Panginoon Jesucristo, ang patunay lamang ng kapakumbabaan ng Panginoon ay mas nakita sa atin na siya ay nakita natin na siya ay isilang sa isang sabsaban. Isang Diyos na isinilang sa sabsaban. At ito ang halimbawa ng kapangkumbabaan ng Diyos sa atin. Ito mga kapatid ang pagninilayan natin sa pag-uumpisa ng ating Misa de Gallo at Simbang Gabi. Mamaya sa mga barangay at sa mga parokya at bukas naman ng madaling araw ang Misa de Gallo. Nawa, ang ehemplong ito ng kapakumbabaan ay ang isa sa maging saloobin natin ngayong hinihintay natin ang pagsilang ng Mesiyas. Pagpalain tayo ng mahal na Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, aming handog ng tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kami ng matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkatihati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay ng bibigay buhay, itong kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na po natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyon ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan.
Narito ang ating Panginoon Kristo, ang kordero ng Diyos, gaalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, masdan mo ang bayang sa'yo'y naghihintay. Naghihirap, higit ng sindak at alipin ng kasalanan. Panginoon, dinggin mo ang karaingan ng iyong bayan. Umasa sa iyong pagdating at sa dulot mong kaligtasan. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambasang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipan. Salamat po sa inyong handog. Naghintay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng makasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen.
Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, na may magindaan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras ng simbang gabi mula December 15 hanggang 23 ay sa 5:05 ng hapon, maliban kong linggo. At ang Misa de Gallo naman mula December 16 hanggang 24 ay sa 4:30 ng madaling araw. Kayo pong lahat ay inanyahang makiisa at mangyaring magabayan po tayo ng mga schedule na nakapost sa ating FB page. Sa mga misa pong ito ay hinihikaya tayo mag-alay ng mga goods tulad ng bigas, delata, noodles at mga katulad nito na ating ibabahagi sa mga kapatid nating nangangailangan ngayong Kapaskuhan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Naway rin. pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maghanda ng may pananabik.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po sama-sama sa panalangin po sa umaga. Tumayo po tayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. Pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin natin ang Panginoon, si ang Haring darating. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumampandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo pong lahat sa awit. Kay dakila mo, O Diyos, amang walang hangganan. Ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway. Tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O Kristo, ang tunay naming araw. Kaloob mo ay buhay sa katawan at isipan. Dinggin mo ang dalangin kami iyong tulungan. Malayo sa masama anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan. Loob ay bigyan lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan. Sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Tayo po ay maupo. Mahal ko ang iyong templo, O makapangyarihan Diyos. Nasasabi kang likod mo sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo ay mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Panginoon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din silang mga naghahangad na sa iyo'y makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Siyon, ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko.
Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami ay pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas ng lahat ng bundok. Daragsa sa Kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa Kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang Kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halikayo, sambahayan ni Jacob, at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Umawit sa Panginoon at purihin ang Kanyang ngalan. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay pahayag na ang Panginoon ay dakila. Sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino man Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi sa dangal ng kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O ang Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung ang Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig sa lahat ng sa daigdigan. Ang Panginoon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sa libutan ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay magawitan. Ang Panginoon ay pupurihin pagkat siya ay dumatal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Propeta Isaías. Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon.
Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Darating Jerusalem ang inyong liwanag, mananahan sa iyo, na may gandang nagniningning ang Panginoon. Darating Jerusalem ang iyong liwanag, manahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Mamamalas mo ang kanyang kaluwalhati ang suma sa iyo. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Darating Jerusalem ang iyong liwanag, manahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Tumingala ka, Jerusalem, at pagmasdan ang dakilang kapangyarihan ng iyong hari. Ang iyong tagapagligtas ay dumarating upang ikaw ay palayain. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang lagdas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumingala ka, Jerusalem, at pagmasdan ang dakilang kapangyarihan ng iyong hari. Ang iyong tagapagligtas ay dumarating upang ikaw ay palayain. Inaakay tayo ni Kristong Panginoon na anak ng buhay na Diyos. At liwanag, buhat sa liwanag tungo sa kaliwanagan, at ipinahahayag ang kanyang kabanalan, buong tiwala tayong manalangin. Halina, Panginoong Jesus. Liwanag na di naglalaho, hawiin ang hamog na nasa aming paligid, gisingin sa pagkahimlay ang aming pananalig. Halina, Panginoong Jesus. Bantayan kami sa lahat ng makapipinsala sa amin sa kasalukuyan. Kami naway mapuno ng galak na dulot ng iyong kaluwalhatian. Halina, Panginoong Jesus. Gawaran kami na di matitinag na kaamuan sa lahat ng oras, sa lahat ng taong aming makakaharap. Halina, Panginoong Jesus. Halina't lumikha para sa amin ng isang bagong sandaigdigan, na kung saan mananahan ang kanyang katarungan at kapayapaan. Halina, Panginoong Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambanan ng Santo Padre Pio,
para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Halina, Panginoong Jesus. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Amang makapangyarihan, tulungan mo kami makapaghanda sa pagdating ni Kristong iyong anak. Naway marat na niya kaming naghihintay, nananabik at masayang nagdarasal sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo o kami. Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na lagat lagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon.